Pero nung napunta po ako sa Diyos, nung ko po naramdaman yung totoong pag-ibig, meron siyang ibinuot sa puso ko. Kaya nasabi ko, grabe naman, grabe ang Lord. Grabe, kasi sa kanya ko lang po naranasan. Kaya nasabi ko, bakit kaya ganito na lang ako? Kaya pag nagbabasa ako ng Bible, sabi ko, Lord, thank you. Kasi bakit binigyan mo ako ng puso na ganito? Binuo mo yung puso ko. Lahat ng mga sakit, tinanggal. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi bakit gano'n na lang? Wala na akong maramdaman. Sabi na sa akin, malig na daw ako kasi hindi ko rin alam kung anong ginawa ng Diyos sa aking buhay. Nung ako nakapasok sa verse na 2 Corinto 5:17, hallelujah, ayun yung pinamahawakan sa aking buhay. Kaya sabi ko kung anong ginawa ng Diyos sa aking buhay, ay siya rin ang gagawin niya sa aking pamilya. Hallelujah, para maranasan nila yung mga naranasan ko, mga hiwaga, mga himata. Malakas naman ang hakbo para sa ating Diyos na buhay. Amen. At sa mapagpalang umaga sa ating lahat, at ngayon po itatapon na tayo sa ating susunod na gawain. Amen. Ang pagpapasalamat po sa ating Diyos na buhay sa isang linggo na nagdaan na tayo kanyang sinamahan, ginabayan at pinagtagumpay sa lahat ng laban ng ating buhay. Samahan niyo po ako. Ang sabi po dito ni Haling David sa awit 92 verse 1. Amen. Isang malakas na palakpak po muli sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang sabi po dito ni Haring David, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalan niyang kataas-taasan. Amen. Tunay niya po na ang magpasalamat daw po kay Yahweh ay isang mabuting bagay. No, sa lumipas na isang linggo na ating naranasan, lagi natin sinasabi na ano bang po ang ating mga naranasan? Praise Him. Amen. Na sa isang linggo, pangit man yan o maganda, sa likod niyan ay meron pong ginagawa ang Diyos na buhay. Sige po, sa mabulis lamang po na minuto, kung sino po ang nais magpasalamat sa Diyos, unahin po natin sa girls. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos, ang buhay po ng mga Diyos. Hallelujah. Tuloy na po lang makabuti ng Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa isang linggo pangingat at sa isang linggo magalingan. Naranasan ko po yung pagalingan na ito po mga nakarapan na pinagdad at aking pakaramdam ng aking katawin ng Panginoon. Ang amin po yung pagpapasalamat sa Diyos. Nung po kanina, nagpupunas po ako ng pulpito. Meron po kasi tuliranin ng aming pamilya, ang aking mga kapatid. Ay di, hawak po ako nagpupunas ng pulpito. Kung nagpupunas po ako seryoso. Hindi nangusap po sa akin. Sabi sa akin ng Lord, alam mo ba kung bakit nangyari sa kapatid ko yun? Kumbaga kasi po may problema yung mga kapatid ko eh. Pero di ba po, lagi kasi pag pinag-pray niya, patuloy na magpapagalo ng Diyos ang buhay ng aking mga kapatid. Sabi po niya sa akin, kung bakit pinangyari ko sa iyong mga kapatid, yung mga bagay na yun, dahil gusto ko rin naranasan nila, yung nararanasan yun ngayon. Kaya ako napupunas ko ako, napapawindi ako kasi sabi ko, kaya pala wala man lang, hindi mo lang nagdugudog yung dibdib ko, parang wala lang, kasi alam ko na, hindi na ako basa. Sabi ko, ang galing ni Lord, kaya pala wala man lang naman. Siyempre, iiyak talaga ako, mababago lang ang luha ko. Pero mismo yan, talaga yung bababa na. Pero wala ko, alam mo yun, kaya sabi ko, Lord, hindi ako nag-aalala sa mga kapatid ko, ano man mangyari sa buhay nila. Alam, nandiyan ka, na kung anong ginawa mo sa akin buhay, siya rin ang papalakas sa kanila kasi naniniwala ako. Doon ako nakakapit kasi sa, may nawasa po ako sa book ng Isaias. Tayo po pala na mga nananampalataya, naniniwala sa Diyos. Once po pala tayo yung nag-pray, at naniwala po tayo sa mga himala, mga hiwaga. Ano po ba yung hiwaga? Hindi siya maipaliwanag na kung saan yung hiwaga na yun. Yung po yung mga bagay na yun na ipaparanas na sa iyong mga pinagpipray at sa pag pinaganap na yun. Hallelujah. Hindi mo siya mamay kung baka hindi mo mararamdaman ng masakit kasi nandun ka sa hiwaga eh. Hindi mo man maipaliwanag yung salitang hiwaga pero nandun ka nakakapit. Kaya doon po ako nakakapit kung ano yung nangyayari sa akin, bagay sa akin mga kapatid. Nandun po ako nakalagay kasi
hindi ko po nararanasan yung buo na pag-ibig. Na may asawa na ako, may mga magulang kapatid. Pero nung napunta po ako sa Diyos, nung ko po naramdaman yung totoong pag-ibig, yung meron siyang ibinuot sa puso ko. Kaya sabi ko, grabe naman, grabe ang Lord. Grabe, kasi sa kanya ko lang po ito naranasan. Kaya sabi ko, bakit kaya ganito na lang ako? Kaya pag nagbabasa ako ng Bible, sabi ko, Lord, thank you. Kasi bakit binigyan mo ako ng puso na ganito? Binuo mo yung puso ko. Lahat ng mga sakit, tinanggal. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi bakit gano'n na lang? Wala na akong maramdaman. Sabi na sa akin, malig na daw ako kasi na hindi ko rin alam kung anong ginawa ng Diyos sa aking buhay. Nung ako nakapasok sa verse na 2 Corinto 5:17, hallelujah, ayun yung pinamahawakan sa aking buhay. Kaya sabi ko kung anong ginawa ng Diyos sa aking buhay, ay siya rin ang gagawin niya sa aking pamilya. Hallelujah, para maranasan nila hindi mo nararanasan ko mga hiwaga, mga himata. Nung ako nakapasok, anong man ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay. Hallelujah, gaano masakit, pinaparanas sila lalo ngayon sa aking buhay, sa mga kapatid ko. Hindi ako natatalig na ano man ang mangyari. Hallelujah, kasi nasa sitwasyon sila ng mga malaking pagsubok. Pero hindi ako, sabi ko, hindi ako natatalanta. Hindi ako nagpapani kasi alam ko hindi gagawin siya. Kung anong ginawa niya sa akin, grabe ko na. Kaya yun sa Diyos ko lahat kung kapurihan at yun lang po. Amen. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Sino ba po? Sa mabilis naman po na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mama Loli. Malakas na palakpak po ang sa ating Diyos. Pagpalang umaga po sa atin. Ako'y nagpapasalamat. Bus-bus natin po alam na kapatid. Dahil po nung araw na after tayo aalis kinabukasan, ako'y sinaktan ng sikmura. Na hindi ko po maipaliwanag kung ano ang sakit na nararamdaman ko dahil tinawag ko na po yung manugang ko para isukulong sa ospital. Pero nung araw na yun, wala akong available para samahan ako sa ospital. Nalangin ako. Sabi ko, Lord, huwag mo kong payagan. Na ganitong saktan ako ng sikmura na hindi ako makasama sa bautismo ng aking ako. Special po ito para sa akin. Dahil may isang handog na kaluluwa para sa akin. Kaya ako umiiyak ako, nananalangin. Sabi ko, Panginoon, huwag mong payagan na hindi ako makasama sa bautismo ng aking ako. Sabi ko, sige po, ang sakit-sakit talaga po. Sabi ko, sa pagkakita ng pakiramdam ko, sobra-sobra. Talaga namimilitit po ako sa sakit. Sabi nung ako po, pupunta ka ba sa ospital? Sabi ko, wait lang ka ako. Umiiyak ako, pinanalangin. Sabi ko, Amang, sana po ito'y pagpatuloy mo, hindi po ako makakasama sa bautismo ng ako ko. Special ito para sa akin, at para sa inyo po. Hindi po lumipas ng saglit lang. Bigla pong nawala yung sakit ng sikmura ko. Umiiyak na po. Sa sobra-sobra talaga po. Sabi nung ako ko, sige Mi, tuwagan mo yung isang apo ko dahil dali ka namin sa hospital. Sabi, walang available. Talagang gusto sumama sa akin. Nagalit yung anak ko, bakit hindi ka nila masamahan? Emergency yan. Di bali na anak, sabi ko, nagalangin na lang po ako. Hindi na lang, anak ko na, umiiyak ako sa parang. Kasi hindi ako pumapayag talaga, hindi ko pinapayagan na pagpatuloy yung sakit na nararamdaman ko. Kasi hindi ko kakayaan na walang kasama yung ako ko sa bautismo na. Napakabuti talaga ng Amen. Diyos. Hanggang buhay na buhay siya para sa buhay ko. Amen. Kasi lagi na ako binibigyan ng tibay. Tibay ng pananampalataya para sa kanya. Kasi siya lang ang naging buhay ko sa ngayon. Wala pa yung mga anak ko sa piling ko. Pero ako, andyan ang Diyos, laging nakabantay sa akin. Kasi lubos ako nagpapasalamat sa Kanya.
Kahit na ako'y ganito lang, tanda na, pero hindi niya ako pinapabayaan. Amen. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan at tunay niya po ang kagalingan ay sa Diyos lamang po nating matatagpuan. At isa na lang po sa babae, ay may palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mama News. Subukan mo rin ito. Amen. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga bagay na mabubuti, sa mga bagay na hindi mabuti. Salamat sa Lord. Noong isang araw, 17, pumunta kami ng Bataan. Gusto talaga ng isang mga yung nagpapahinga sa mga alalahanin ulit. Gusto ng Diyos na kanyang mga anak ay nagpapahinga sa mga alalahanin. Isa yun sa bagay na kasama ko noon, nagpahinga yung aking isip. Kasi na-enjoy ko yung presensya ng Lord sa aming lakad, sa aming gawain. Mayroon ng aming biyahe. Tapos kahapon, nung isang araw, pumunta kami ng Espanya. Sa buhay ng Pastor Gary, nakarating kami sa Espanya. Mapayapa kami nakarating, masaya ang aming buhay. Enjoy namin yung presence ng Lord sa lugar na yun. Kasi tayo kinabukasan, umalis kami pupunta ng Antipolo. Alam mo yung kagalakan na nakarating ka sa maraming lugar na wala kang inirelease na anuman sa sarili mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Higit sa mga taong patuloy niyang ginagamit para maibsan sa mga ganong paraan yung mga alalahanin mo sa buhay na nakakalimot ka, yun po ay gawa ng Diyos. Kaya salamat sa Lord sa mga bagay na nagdadala sa iyo sa kapayapaan. Salamat sa buhay ng aking pastor, sa buhay ng kanyang asawa. Nagkaisa silang mga bagay na nagpapalimot sa mga bigat sa buhay ko sa ngalan niya. Sa kanya po ang kapayapaan. Sino pa po ang nais magpasalamat sa boys? Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa buhay po. Ito lang. Puri ng Diyos sa mga oras na ito. Magandang araw po sa inyo lahat. No? Ako po ay nagpapasalamat kay Lord. Isang man na maraming mga mga pangyayari na hindi dapat na kasi nung last other week ako sana nakatukas sa God Promise. Kasi ang problema, bigla naman kasi akong yung kinuha ng extra na bilang driver. Nakakot kami ng dyan sa intercity, dinadala dyan sa paggawa ng bids. Ngayon sabi ko, hala, o pa naman ang nakatuka sa God Promise. Para bang ako yung para na sa ko sa sarili ko na bakit kung kailan binigyan ako ni Lord ng trabaho, mayroon din si Sita din nandun sa likod. Imbis na magsamba, ang sabi naman ng mga araw na gagawin daw namin ng truck. Parang nahirapan akong tumanggi kasi first time ko pa na unang araw ko pa lang na pumasok. Sabi ko kay Sister Susan na gagawin daw namin ng truck kasi bibiyahe naman. Yun lang daw ang time na mapagawa yung truck. Lahat daw pati aircon gagawin. Sabi ko, sige, pumayag ako. Kasi ang problema, naghapon ako nag-antay sa bahay, yung kasama ko, hindi man lang ako dinaanan. Useless lang din yung hindi ko pagsamba. Sabi ko si Sita talaga, grabe talaga yung ginawa niya. Pero, bisan naman, sabi na sa akin yung mayari na, alam mo, nakita ko na mabait ka, sabi sa akin. Natuwa naman ako yung, sabi niya, mula ngayon, hindi ka na extra, regular ka na naging driver sa truck na yan.
Kaso, ang iniisip ko naman, tulad kahapon na mayroon sanang outing, hindi naman ako nakakasama. Kasi kano naman ang sinabi ng araw namin, mahaba-haba ako sa natin kailangan, kumpunihin natin lahat ng truck. Sabi ko, ano ba ito? Hindi naman ako nakakasama. Siguro, di bali na. Tal, marami pa namang susunod. Kaso wala, kung sinasabi sa akin ni Susan na kung kailan ka nagtrabaho, kinalimutan ko na si Lord. Ba't hindi ako nakatulog kagabi sa kanaisip? Tapos asar-nasar ko sa kanya kasi gulong siya ng gulong. Hindi rin siya makatulog. Sabi ko, antok-nantok na ako. Tapos ikaw dyan gulong ng gulong. Tapos pag humiga naman, babagsak sa kama. Ngayon, nag-alas 3 na naman daling araw. Hindi pa rin ako nakatulog. Ginawa ko, nag-cellphone ako. Biglang tumawag kayo yung kapatid ko. Sabi niya sa akin, Bert, kumusta naman? Sabi ko, okay naman. Ganong trabaho mo ngayon? Ito, nag-extra kasi ako dito sa driver's interest. Kinuha kasi ako. Sabi, maganda yan, Brad. Alam mo, kahit naman na sa lahat ng oras na wala tayong trabaho, kung hindi lang tayo magpabaya kay Lord, talagang i-focus natin ang sarili natin kay Lord, talagang hindi tayo pababayaan. Sabi niya, alam mo, Brad, ako, alam mo naman kung anong buhay ko. Sabi niya, sa awa ng Diyos, naprobahan sa DOST yung yung business niya. Sabi niya, alam mo, Brad, ako, katapatan lang sa Diyos ang ginagawa ko, pero wala akong pinag-aralan, hindi ko tapos sa pag-aaral, pero na-aprobahan sa DOST yung business ko. Sa awa ng Diyos ngayon, Brad, naging successful ang business ko. Sabi niya, pag may pera ka, pumunta ka dito para matulungan kita. Kaya nagdadalawang isip ko, ano ba talaga ang pakay ni Lord sa akin? Na magtrabaho, pupunta sa summer, hindi ko alam. Kaya ngayon, iniisip ko mo kasi, sa tingin ko, parang hindi rin ako magtatagal sa trabaho na yan kasi yung may sinus ako eh. Yung alikabok doon sa Intercity. Tapos pagdating naman doon sa paggawa ng test, ganun din. Pero tinitest ko lang yun kasi kailangan eh. Kaya, sabi ko nga sa nagsusa na, sabi nga niya sa akin, kinalibutan mo na si Lord, katrabaho ka lang. Pero dinitinta ko yun, pero di niya alam na tumatak sa puso ko yun. Oo, totoo. Parang nakonsensya ko sa sarili ko na kahit pa paano nung wala akong trabaho, nakakakain naman kami. Ganun pala talaga pag ikaw nasa Diyos na hindi ka talagang focus ka sa Kanya. Kahit wala ka palang trabaho, papakainin ka niyan. Ngayon may trabaho ako. Parang wala rin naman nangyari. Tuloy ko bang lahat ng mga gawain sa church, lahat ng mga activities na ipag-iwanan ko. Kasi, lalo na, sabi ko, tawag ako kay Susan, nasaan na kayo? Sabi niya, pupunta kami ng Espanya. Anong gagawin niyo doon? May daw, yung banal na akunan. Sabi ko, buti pa sila, samantalang ako, nandun sa duyan, nag-init-init, maghapon sa duyan. Pero, gano'n naman, salamat kay Lord na binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon na malusog, na walang kasamang buong pamilya namin. Ako may nagpapasalamat kay Lord na sana ko, kung ano mang kalooban niya, dapat yun ang masusunod. Salamat ang nagdala. Amen. Sa Diyos po ang papuri. So yun po, no, pasensya na po sa mga nais kong magpasalamat dahil ihanda niyo na lamang po sa susunod na linggo ang inyong mga kagawas. Ipagpapasalamat. At ako rin po, no, igagarap ko po yung chance na to. Sige po, kuya, pasok po kayo. Amen. Amen. Nasa body kayo makuha. Nasa Diyos ang kapalitan. Amen. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Sobrang daming bagay na nangyari sa aking buhay sa lumipas na linggong ito. Unahin ko na muna yung mga bagay na hindi maganda talaga. No Tuesday, ng gabi, nahuli ako, checkpoint. Isang bagay pinagpapasalamat ko doon sa Panginoon na talagang napakabuti ng Diyos kasi dapat impound yung motor ko dahil mabuti ang Diyos na napakiusapan ko yung police at baklas pa
bakla ka, ganun pa man. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. At hindi lang yan, sunod-sunod din nangyari sa akin. Pagdating ng inawagahan naman, at ako'y, sa motor na naman, na ako'y lumipad. Hindi ko alam kung bakit, pero sa Diyos ang kapurihan kasi, nandun yung pag-ingat, paggabay sa amin ng Diyos sa buhay ng ate. Nandun nakita ko yung, alam mo yung tuwing nasisemplang kami, walang sugat. Na, alam mo yun, hindi yung grabe na ang lala, ganun. Nagpapasalamat pa rin po kami sa Panginoon na kahit ganun yung nangyari ay, nandun pa rin no, yung pag-ingat, paggabay ng Diyos na talagang kumikilos siya. Hindi niya kami nayaan na, kasi maraming disgrasya talaga sa daan. Hindi maiwasan na talagang, kahit napakabagal lang namin nun, pero talagang ang disgrasya minsan ay hindi maiwasan. Pero ganun pa man, nandun pa rin po nakita ko yung pag-ingat ng Diyos na yung nangyari na yun na magkasunod na araw ay nalalangin ako sa Panginoon, nag-humble ako, umiyak ako sa Panginoon na yun lang naman may mga nangyayaring bagay sa atin. Nagpasalamat ako sa Panginoon na pangit pa yung nangyari, sumunod na araw ay binuhos naman po sa akin ng Diyos yung mga pagpapala, himala at pagsama niya sa aking buhay. Kung ano man yung manaranasan ko sa lumipas na araw, grabe din yung mga bagay, yung mga mabubuting bagay na ginawa niya sa akin itong mga nakarang araw lang. At sa Diyos ko ang papuri ka sa salamat. Sa Diyos ko ang papuri. Wala kasi talagang po sa ating Diyos ng buhay. At welcome po ang susunod na tatayo sa buhay mo, hindi kayo makikinig.